Good day! Welcome to JA1 Cainta. We hope that you enjoy attending our worship service. To guide us in today's message, let us welcome with a JA1 family clap, the messenger of God, Pastor Jamil Torres. Kasi napakarami ho natin ngayon sa biyaya ng ating Panginoon. Bagamat marami ang nagpaalam na hindi po sila makakarating dahil nasa province yung iba. Pero nakakatuwa ang Diyos dahil lagi niyang sinusulit ang kanyang ang mga bagay na gusto niyang gawin tuwing merong gawain. Amen po ba? Ayan. So sabi mo sa katabi mo, natutuwa ako, nandito ka ngayong umaga. JA1 family, Luke 4 verse 18 to 19. Go. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our God. Is Jesus the anointed one? Praise the Lord. So, yung team po natin, dito po tayo magko-concentrate, no, yung focus, no, ngayong taong 2016. Amen ba? Okay, because Jesus is coming very soon. Kaya kailangan ho natin yung tapakoro, naalala nyo ba? Sino pong nakaalala ng tapakoro? Nilagay po natin yung spiritual na tapakoro, yung parang sa kabayo, para hindi po tayo ma-distract, no, sa ating paglilingkod sa Panginoon. Dahil panahon na po ng pagseseryoso. Narinig niyo po ba ako? Panahon na po ng pagseseryoso sa paglilingkod sa Diyos. Kung alam lang ng mga Kristiyano, no, kung anong kapangyarihan meron sila, hindi nila babasta-bastahin ang kanilang paglilingkod. Amen? So nangako ang Panginoon na tayo kanyang sasamahan at hindi niya tayo pababayaan hanggang sa kahuli-hulihan ng panahon. Amen ba? Praise the Lord. So, again, let us pray. Father God, thank you so much. Dinededicate ko sa inyo ang gawain ito, Panginoon. Patuloy kong winawasak sa lugar na ito ang lahat ng gawa ng kaaway, lahat ng tangka ng kaaway, lahat ng mga negative utterances spoken against us, this church, at sa sino mang anak ng Diyos na naririto, winawalang bisa ko sa pangalan ng Panginoong Yesus at patuloy kong ibinabalik sa demonyo ng 100 ulit in Jesus' mighty name. Father God, thank you so much. Ang lugar nito ay covered ng inyong banal na dugo at sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, inaangkin namin ang tagumpay in Jesus' name. Praise God. So, ang isi-share ko po ngayong umaga ay, ang title po ay ito. Meron na ba dyan, Tep? Yung sa iPad ko nawala bigla. Wait lang po. Getting on the watch. May gagawin si Lord. Amen po ba? May matinding gagawin si Lord. Amen ba? Takot na takot ang kaaway. Amen ba? Rababakarabashande. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Getting on the watch. Praise God. Praise the Lord. So, pagiging mapagbantay, sabi ko nga po mga kapatid, panahon na po ng pagseseryoso, mga anak ng Diyos. Baka bukas, baka mamaya, baka sa isang araw, baka sa isang buwan, hindi ho natin alam kung kailan ang pagbabalik ng Panginoon. Amen po ba? Dapat tayo po ay laging nakamatsyag, laging nakahanda. Hindi bagay sa Kristiyano ang patulog-tulog. Amen po ba? Sa spiritual man o sa habang kayo nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya walang tutulog. Amen po ba? 1 John 2:28, and now, dear children,
Continue in Him so that when He appears, we may be confident and unashamed before His coming. Sa Tagalog po, kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya, sa Panginoong Jesucristo, upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya at nang hindi tayo mapahiya sa Kanya sa araw na iyon. Alam nyo, ang sarap noong darating ang Panginoon, ang nararamdaman mo, excitement. Ang nararamdaman mo ay kagalakan. Kaysa sa darating ang Panginoon, ikaw ay hindi makatingin. Ikaw ay nahihiya. At ang nakakalungkot ay baka magaya ka pa kay Adan na nagtatago sa Panginoon. Amen ba? So mga anak ng Diyos, ang sabi, tayo daw dapat ay manatili. Kailangan tayo po ay nakafocus po sa atin pong ginagawa sa ating Panginoon. Yes, alam natin, kailangan nating magtrabaho, kailangan nating gawin ng mga bagay-bagay. Pero lagi po nating itong inuulit-ulit. Know your priority. Dapat, number 1, si God. Araw-araw, i-acknowledge mo ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Paggising mo pa lang sa umaga, pasalamatan mo ang Panginoon. At kausapin mo na, Lord, ano po yung bagay na gusto mong magawa ko para sa iyo ngayong araw na to? Amen ba? Kailangan laging nandun ang isip natin. Kailangan malakas lagi yung sagap natin sa Kanya. Amen ba? Hindi pwedeng, di ba, pupunta ka lang ng SM para lang maki-wifi. Di ba? Sagap. Dapat pag na kay Lord ka, kahit nasa kalsada ka, kahit nasa bundok ka, dapat lagi kang nakasagap sa Kanya. Amen po ba? Dapat laging nakakunik. Amen? Hallelujah. So when we prepare for something, we will make it a point to give for its quality. Alam niyo na isang araw, kinalabit ako ni Pastora. Daddy. Bakit? Tingin ka sa baba. Sumili po kami dyan. Kasi alas 12 ng gabi, may nakita ho kaming isang tao na busy pong nag-aayos nung lamesa sa ilalim ng mangga. Binalutan niya. Tapos nakita niya yung mga palawit-lawit dyan na, ewan kung tawag sa puno na yan. May mga pictures nila. Diba? Pagkatapos, sabi ko, ano ginagawa niya? Sabi ganyan. Sabi niya sa akin, birthday ni Pastora Joanne. Birthday pala nung kanyang asawa. Kaya yung lalaki, abalang-abala. Diba? Talaga namang alas 12 ng gabi. Talagang, parang ano ba yun? Sikreto ba yun, Bes? Hindi, joke. Diba? Nakakatuwa. Kasi, diba? Alam niyo yung mga babae, tuwan-tuwa kayo pagka yung, alam niyo, hindi naman yung halaga nung gift sa mga girls, diba? Sa inyo yung yung kung papaano siya pinaghandaan. Amen po ba? Kaya nakakatuwa. Kaya sabi nga dito, when we prepare for something, we will make it a point to give for its quality. When we prepare for someone, we assure for its best because we do not want to disappoint people who are expecting something from us. Mga kapatid, papalapit na ng papalapit ang pagbabalik ng Panginoon. At hindi niya po yan itinatago sa tao, lalo na sa kanyang mga anak. Hindi niya po itinatago ang mga bagay na yan. Hayagan niya pong sinasabi ang kanyang mga layunin. Bagamat hindi niya sinabi yung eksaktong oras, eksaktong araw ng kanyang muling pagbabalik, pero sinabi niya yung mga bagay, yung mga palatandaan, at nandun lagi ang banal na Espiritu Santo para makapaghanda ang kanyang mga anak. Amen po ba? So napakabuti ng Panginoon. Ngayon, dahil sinasabi ito sa atin ng Panginoon, anong dapat natin gawin? Tayo ba'y magpapabanjing-banjing pa? Tayo ba'y pupunta pa sa mga lugar kung saan alam naman nating mapapahamak tayo? Gagawin pa ba natin yung mga bagay na wala namang eternity value?
Uubusin ba natin ang oras natin sa mga bagay na hanggang dito lang naman sa lupa ang pakinabang? Hindi naman masama. Pero dapat naiintindihan at nakikita po natin kung ano yung mga bagay na mas malayo ang maaabot. Amen ba? Ang mga magulang, para maihanda nila ang kanilang mga anak, kung kaya din lang, kumukuha sila ng educational plan. Habang ikaw ay nagtatrabaho, tinitiyak mo na yung SSS mo nababayaran. May GSIS pa. May pag-ibig pa. May PhilHealth. May Caritas. Diba? Lahat ng pwede na magamit po natin sa paghahanda, gagawin po natin. Amen ba? Kasi gusto nating matiyak na yung ating hinaharap ay maayos. Ayon dun sa ating sariling kakayanan. Lalo na po ang Panginoon. Mga magulang na nagbabalak at nagpaplano, nagpe-prepare ng future ng kanilang anak, lalo na ang Diyos. Hindi naman tayo basta gugulatin ng Panginoon. Siya'y Diyos na makatarungan. Siya'y napakabuting Ama. Mahal na mahal niya po tayong lahat. Amen po ba? The Lord has told us everything in advance to allow time for us to get ready and get watchful of the times. Yun nga sinasabi ko po sa inyo kanina mga kapatid. Hindi naman itinago ng Diyos sa atin ang mga bagay-bagay na itong darating. Sinabi niya sa atin Sinabi niya sa atin, ipinaalam niya sa atin. Bakit? Gusto niyang makapaghanda ho tayo. Gusto niyang maging mapagbantay po tayo. Amen ba? Mga anak ng Diyos, focus. Sabi mo sa tabi mo, focus. Amen? Hallelujah. So, next is the 3 parables of preparation. So, sa mga nagbabasa ng Biblia, maalala ho natin ang mga talinhagang ito. First is the parable of the 10 virgins o yung 10 dalaga. Matthew 25:13, therefore, keep watch. Sabi mo sa tabi mo, keep watch. Because you do not know the day or the hour. Nakakita na ba kayo ng sundalo na kung saan ay nasa gitna ng labanan? Alam nyo, pag makikita nyo po itong mga ganitong klaseng sundalo, hindi po ito natutulog At kung sakaling ito'y mapaidlip, hindi po ito naguhubad nung kanilang nung kanilang yung armor. Yung sandata niyan, kahit tulog yan, hawak niya yan. Amen ba? Laging nakahanda. Mga anak ng Diyos, bilang mga mandirigma ng langit, kayo ba'y laging handa? Lagi nyo bang hawak ang inyong sandata? Ano bang sandata ng mga anak ng Diyos? Ang salita ng Diyos. O baka naman ang sandatang salita ng Diyos ay hindi man lang nahawakan, kinakalawang na. Amen ba? Ang talas sa teleserye, pero ang purol sa salita ng Diyos. Kilalang kilala si Amor at si Eduardo, pero hindi kilala si Pablo at, di ba? Mga ganun. Amen ba? Mabanggit mo lang. Di ba? Pati si Daniel Matsunaga, inaabangan na. Pero pagka nagkwento ka tungkol kina Eliseo, hindi nila alam. Mga kapatid, sabi ko nga po, kahit na ang buong library alam natin, no? Yung mga nandiyan sa mga library sa schools, yung binabasa po, yung mga libro po dyan. Pero kung wala kang alam sa salita ng Diyos, walang laman yung alam po natin. Maniwala po tayo. Amen po ba? Mahalaga po yan kasi napaka-importante po mga kapatid na magkaroon po tayo ng kaalaman patungkol sa katotohanan. Dahil mawawala ang langit at ang lupa, pero ang kanyang salita'y mananatili magpakailan pa man. Amen? Maiiwan natin ang kaalamang itinuro at nakuha sa daigdig. Pero ang kalamang galing sa langit ay dadalhin natin hanggang sa kabilang buhay.
Yan ang totoong walang makakapagnakaw. Yan ang totoong hindi mawawalan ng kabuluhan. Lahat ng alam mo sa salita ng Diyos, yan ang babaunin mo pagharap mo sa ating Panginoon. Hindi natin babaunin ang anumang bagay sa daigdig. Kaya mga kapatid, maghanda po tayo. Diba? Lagi po tayong magbantay. Huwag laging bantayan sa Facebook ang mga crush. Huwag laging bantayan ang asawa. Huwag laging bantayan ang boyfriend. Ang bantayan nyo'y si Lord. Nakakalungkot ang maraming tao, nagkaroon pa ng mga earthquake drill, di ba? Mga ganyan. Yung MMDA pinangunahan nila dahil sabi nila, there is coming, di ba? Something big, di ba? Hinihintay nila ito. Pero hindi nila alam, may mas malaki pang paparating. Ito'y ang Panginoong Hesukristo. At kung ikaw ay laging nakabantay sa ating Panginoong Diyos, kahit sinong dumating, hindi ka mapapaano. Bakit? Ang kapangyarihan ng pag-iingat ng Diyos ay laging nakakover sa iyo. Lagi kang iingatan. Kaya maraming tao takot dahil malayo sila sa Diyos. The more na malapit ka sa Panginoon, the more na ikaw ay secure. Pakiramdam mo, ligtas ka. Wala kang anumang pangamba. Amen po ba? Kaya pagka marami kayong kasama na ang dami ng mga bagay-bagay na kinikwento at talaga namang pag nakausap mo ay nagdudulot na ng takot, kalma. So, sabi ni Vice Ganda, diba? Kalma, diba? Ipagpe-pray kita. Amen ba? Tapos, magbasa. Amen? Okay, Parable of the 10 Virgins. So makikita po natin dyan, yung 10 dalaga na kinikwento ng Biblia, na habang sila'y naghihintay sa pagbabalik ng lalaking ikakasal, ang Panginoong Hesukristo, sila po'y may mga dalang lampara. Pero, na-delay ang pagdating ng lalaking ikakasal. Yun pong 10, bukod sa kanilang dalang lampara, meron pa silang dalang reserba na, anong tawag doon? Langis. Samantalang yung 5 dalaga ay wala ng dalang reserba dahil akala nila talagang yun na. Na-delay. Wala na. Nung time na sila'y nakatulog at biglang narinig nila yung senyales na nandyan na ang lalaking ikakasal. Gising. Oh. Ngayon, habang nandyan na yung lalaki ikakasal, sabi nung 5, bigyan nyo naman kami ng ng langis. Kasi umaandap-andap na yung aming dalang lampara. Ang sabi nung 5 dalagang matatalino, sabi, mas mabuti pa'y bumili na lang kayo kasi baka pati kami kulangin. Nakita nyo? Pag malapit nang dumating ang Panginoong Diyos, yung mga paisi-isi na yan, naaandap-andap, sa bandang huli, yan ay kakatok doon sa mga naglilingkod na mga talagang puspusang naghihintay sa Panginoon. Pero ang problema, wala namang magagawa kasi ito'y sapat sa amin. Kaya ang ginawa ng 5, pumunta ng bayan at bumili. Nung sila'y wala, saka dumating ang lalaking ikakasal. Isinarado ang pinto at hindi sila nakasama. Amen po ba? Mga Kristiyano, yung 10 dalaga ay kumakatawan sa mga mananampalataya. Mananampalataya ang pinag-uusapan natin paano na yung mga hindi nakakakilala sa tunay at buhay na Diyos. Pero doon tayo sa mga nakakilala na. Huwag tayong pakasiguro. Kasi kung titingnan natin, 50-50 po yun. Hindi ko po pwedeng sabing lahat ng nandito'y tiyak na papasok sa langit. It's between you and the Lord. Pero, anong dapat natin gawin? Tiyakan natin sa puso po natin na tayo'y laging nakakonekta sa Panginoon.
Dahil baka dumating ang Panginoon, saka ka pa magpapaisi-isi. Paparating na ang lalaking ikakasal, teka't bibili ako ng langis. Wala nang panahon, wala nang time. Amen po ba? Baka biglang dumating ang Panginoon, ang dami-dami mong effort, naglingkod ka na rin lang sa Diyos, pero ang problema nga, nagpaisi-isi ka, diba? Malamig, maligamgam, mainit, hindi malaman kung ano talagang kalagayan mo. Ikaw ba'y maapoy sa Panginoon o ikaw ba'y malamig? Nandun ka sa kalagayang maligamgam. Ang sabi ng Biblia, kapag ikaw'y maligamgam, abay, hindi ka po tatanggapin. Isusuka ka, ang sabi ng salita ng Diyos. Tinimbang ka, ngunit kulang. May daya. Amen ba? So, nandito ka na rin lang sa Panginoon. Ini-reveal niya ang sarili niya sa'yo. At church, naniniwala ka bang ang Diyos na tinanggap mo'y talagang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Ikaw ba'y naniniwalang si Jesus ay sapat upang ikaw ay makarating sa langit? Ikaw ba'y sumasampalataya na kung ikaw ay mananatili sa Panginoon, hindi ka kailanman pababayaan ng Panginoong Jesucristo, makakarating ka sa Diyos Ama? Kung gayon, kapatid, seryosohin mo ang paglilingkod mo sa Panginoon. Amen? Package po ang pagtanggap kay Jesucristo. Ang sarap tumanggap ng blank check. Permado na. Isulat mo ang gusto mo. Amen ba? Nung tinanggap mo si Jesucristo, ang tinanggap mo ay blank check. Nandun na lahat. Isulat mo na. Wala nang problema. Bayad na lahat. May pondo. Ang yaman ng Diyos Ama. Pero ang problema, hindi natin napapakinabangan. Kasi kulang tayo ng kaalaman patungkol sa Kanya. Tungkol sa mga bagay na gusto niyang mangyari. Kaya mga kapatid, tuwing kayo po ay a-attend ng Sunday, tiyakin po natin na bawat mensahe po ay atin pong ninanamnam. At pagkatapos ay inihahanda agad ang sarili na sa pamuhay po agad natin. Kasi kung papakinggan po natin at pagkatapos ay lalampas at mawawala, mayroong masamang ibon, si Satanas, na kapag ikaw ay hindi naging mapagbantay, kahit gaano kaganda ang binhing inihasik sa iyo, dahil hindi ka naman seryoso, paglabas mo sa pintuan na yan, nalimutan mo lahat ng mensahe. Pero kung ikaw ay nakabantay palagi sa Panginoong Diyos, pagrinig mo ng salita ng Diyos, agad mong tinatakpan sa kabila, paglabas mo, inihahanda mo ang iyong sarili, isinulat mo pa sa notebook mo, pagdating mo sa bahay, binabasa-basa mo, dahil gusto mong maipamuhay, binabantayan mong mabuti. Ito po dapat ang atin pong ginagawa sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen po ba mga anak ng Diyos? Ayaw natin na ni isa man na nandito ay hindi makasama. Amen po ba? Amen po ba? Ngitian mo nga yung katabi mo. Sabihin mo, gusto ko kasama kita ha. Yan. Sabihin mo din, I love you brother, I love you sister. Yung walang lamang iba. Pag-ibig nang gagaling lang sa Panginoon. Amen? Praise God. Okay. So, yung parable of the 10 virgins, 10 dalaga, ay, ano ba yung mga bagay na mapupulot natin dito? Isa-isain po natin. Sabi ng Isaiah 52 verse 1, no, it reminds us to keep spiritual fervor and enthusiasm. So, dito daw, habang iniintay daw natin ang ating Panginoong Diyos, makikita natin dun sa aral tungkol dun sa 10 virgins, na dapat daw po tayong magbantay sa Panginoon, maghintay sa Panginoon na punong-puno ng kagalakan, ng excitement, at dapat may alab ang ating puso. Amen ba? Gumising ka, Jerusalem. Magpanibagong lakas ka, o banal na lungsod. Muli mong isuot ang mamahalin mong kasuotan, sapagkat mula ngayon ay hindi na makakapasok dyan ang mga hindi kumikilala sa Diyos. Amen po ba? Next is, God does not want us to find lacking in oil.
So ano po sinasabi ng Matthew 25, verse 1 to 13? So yan po yung nakasulat po doon sa 10 virgins. Hindi kalooban ng Panginoong Diyos, nakapusin ho tayo. Ang bilis-bilis natin nung umpisa, nung final lap na, pagod na ako. Hindi ko na talaga kaya. Kung kailan ako na born again. Ano ba naman? Di ba? Sayang. Amen po ba? Sayang kasi. Nag-effort ka na eh. Nakapagsimula ka na. Tapusin po natin. Amen po ba? At maniwala kayo, ang gusto lang makita ng Diyos ay yung willing heart po natin. Pag nakita niya yon, lalagyan ka niya ng kakayanan na magawa ito at matapos ito. Amen po ba? Ang problema lang kaya maraming hindi makatapos, hindi na nga tumatakbo ng tuloy-tuloy, palinga-linga pa. Saan ka nakakitang runner na? Ang bibilis ng mga kasama mo, kaway-kaway pa, tapos, di ba? Tapos may nakita ka pang gwapo, nag-stay ka na doon. Wala na, dumating na si Lord, nakatingin ka pa doon sa gwapo. Katulad ng ginagawa nyo ngayon. Yun. Ayan. Ayan. Di ba? Hindi. Huwag nyo pong pakatitigan. Baka po dumating si Lord. Amen po ba? Si Lord po ang dapat maparangalan at makita. Amen po ba? Ayan. Pero joke lang po yun, ha? Huwag nyong seseryosohin po yun. Joke lang po yun. Okay, next po. Divine delays are intended to test our fervor and not to make us unwise and linger. Di ba? Nagkakaroon ng divine delays dahil may gustong mangyari si Lord. Hindi para ikaw ay mapahamak, hindi para ikaw ay magpaisi-isi, di ba? Amen po ba? Tingnan po natin itong verse na nakasulat po sa 1 Corinthians 15 verse 34. Magpakatino kayo. Sabi mo sa tabi mo, magpakatino. Di ba? Magpakatino kayo at talikuran ang pagkakasala. Alam nyo, naririnig ko to dun sa lola ko, sa mga matanda, di ba? Kapag sinabihan kang tumino ka, ibig sabihin, may mali kang ginagawa. Halimbawa, alam naman niya, tuloy-tuloy mong ginagawa yon. Eh wala na, suko na ang iyong nanay, iyong tatay. Sasabihin na lang niyan pagka nangaral sa'yo, bay, tumino ka, Andres. Di ba, mga ganon yon. Tumino ka, ginagamit itong salitang, ang Biblia, sinasabi niya na rin. Kanina, ginising, kasi patulog-tulog. Di ba? Ngayon naman, nung gising na, tumino ka. Amen ba? Mga anak ng Diyos, ha? Ang iba sa inyo'y hindi kilala ang Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Hindi po ako nagsabi. Ang nagsabi po ay si Pablo sa 1 Corinthians 15 verse 34. Ang uri ng katawan sa muling pagkabuhay. Kasama ba yung tep? Wala na. So, kita nyo kung gaano kaseryoso ang ating Panginoon. Maniwala kayo mga kapatid. Gagawin ng Diyos ang lahat. Maihanda lang ang kanyang mga anak sa kagustuhan ng ating Panginoon na tayong lahat ay kanyang makasama. Kaya kung sakasakali mang yung salita ng Diyos ay may kaunting kurot sa ating puso, wag nating isipin na ito'y negatibo. Tanggapin po natin ito bilang isang positibong bagay para sa atin po, sa ating ikabubuti. Amen po ba? Ayan. Hallelujah. Ephesians 5 verse 13. Ano pong sinasabi ng Ephesians 5 verse 13? At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kayo, wag po kayong magtataka kung bakit may mga kakilala kayo, sinesharean nyo naman, sinasabi nyo naman sa maayos na paraan kung anong pagkakilala natin sa Diyos.
nandun naman yung timing natin para sharean po sila. Dahil mahal natin sila at mahal sila ng Panginoon. At utos ng Diyos, no, na tayo ay mag-go and make disciples of all nations. Kaya sinishare natin ito. Bakit natin sinishare? Tinanggap ng walang bayad, ipinamamahagi din ng walang bayad. Amen. So, pagpapakita ng ating pagmamahal sa ating kapwa. Ang problema, may mga tao talagang hindi tayo pinapakinggan. May mga tao talagang ayaw nilang sumama. Bagamat, alam nilang tama ang ating sinasabi. Amen? Maraming tao, totoo. Naniniwala sila, tama ang sinasabi mo, naniniwala siya sa'yo. Ang problema, ito. Ba't ayaw sumama? Sapagkat nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Nakarinig na kayo ng sinama nyo, tapos hindi umattend. Kapatid, bakit hindi ka na umaattend? Sayang, nakadalawa ka na. Kasi, pastor, parang nagigilty ako eh. Kasi, kapag nasa church ako, parang feeling ko, parang hindi ako karapat-dapat. Parang ganun yung dating. Mukha namang tama. Pero ang totoo, hindi niya kayang talikuran ang mga bagay na ginagawa niya kapalit ng pag-ibig ng Diyos. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Amen po ba? Okay, next po tayo. This time of waiting must not lead believers to self-deception that they are securely saved. Sabi ko nga, hindi porket tinanggap mo si Jesus as Lord and your Savior, personal Savior of your life, sapat na yon at magiging panatakampante ka na lang. Okay lang, tinanggap ko na naman si Jesus. Diba? Tapos tinatanong mo, ba't hindi ka na umaattend? Okay na naman, tinanggap ko na naman si Jesus, ligtas na naman ako eh. Sinong may sabi? Sinong may sabi? Mga kapatid. Yes, tapat ang Diyos. Na once na tinanggap mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, totoong kanyang pangako, sa langit ka. Pero hindi mo ba alam na pwede mong maiwala ang kaligtasang yan kung magpapabaya ka? Amen po ba? Bakit tayo nagpapatuloy sa church? Bakit patuloy tayo nag-aaral ng kanyang salita? Bakit kailangan nating malaman ng mga bagay-bagay na ito kung sapat na tinanggap mo si Jesus ay sa langit ka napupunta? Sapagkat gusto ngang ingatan ng Diyos ang kanyang banal na bayan, ang kanyang mga anak na tumanggap sa kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Ano sinasabi ng aklat ng Awit 36 verse 2? Ang palagay sa sarili, siya'y isang dakila na. Ang akalay, hindi batid ni Yahweh ang kanyang sala. Kaya't kanyang iniisip, hindi siya magdurusa. Church, hindi mo pwedeng paikutin ang Diyos. Kaya nga naniniwala tayo na He is omnipotent God eh. He is omnipresent God. Amen ba? Naniniwala tayo, He's all-knowing eh. Alam niya ang lahat ng bagay. Yung ginawa mo kahapon, nung isang linggo, nung isang taon, alam niya lahat. Kailan lang ito matatago sa Diyos? Ang mga kasalanan ginawa mo. Sa oras na ito'y inihingi mo ng tawad sa Panginoon, nabubura ito sa isip at sa listahan ng Panginoon. Kaya kung may kasalanan kang ginagawa, at inaakala mong sa pag-attend mo dito at pagpapatuloy mo, hindi mo yan inihingi ng tawad sa Diyos, ay makaliligtas ka sa parusa ng Panginoon. Nagkakamali ka, kapatid. Please, bilang inyong pastor, ako po'y nakikiusap sa inyo, huwag kayong mag-ingat o magtago ng anumang kasalanan. Hindi kayo mapapabuti. Amen po ba? Palakpakan naman natin si Jesus. Pasensya na kayo kung wala masyadong joke, no? Medyo seryosohan talaga ang gustong ipasabi ng Panginoon sa ating lahat. Napakahalaga po ng bagay na gusto niyang ipaalam sa atin. So, gusto kong sabihin sa lahat na nandito, pinagpala kayo ng Diyos. Amen?
Santiago 1:22. Huwag niyong tatayaan sa weteng, ha? Kaya ayaw kong Tagalogin, mukhang tataya. Mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Anong dapat nating gawin sa salita ng Diyos na ating napapakinggan? Of course, dapat ipamuhay, dapat gawin. Amen? Yun nga ang kaibahan ng mga tunay na pinili. Nakikinig sa Kanya ang sa Kanya. Kilala ng mga Kanya ang tinig ng tumawag sa kanila. Kaya dapat alam po natin kung ang tinig na ito'y sa Diyos o ang tinig na ito'y sa kaaway. Kapag sinabing punta doon, magtampo ka, ay alam mo na kung kaninong tinig yun. Minamaliit ka. Alam mo na kung kaninong tinig yun. Huwag mong gawin yan. Wala rin namang nangyayari. Alam mo na kung kaninong tinig yun. Basta pag mayroong kaguluhan sa isip at kumukontra sa puso mo, kahit na ginusto mo na, pumayag ka na, meron pa rin kumukontra, parang may mali. Parang talagang may mali yun. Pero kung sensitive ka sa Panginoon, yung bagay na dinesisyonan mo, nandun yung peace. Amen? So sa decision making natin, anong ating dapat tandaan? Kung ito'y sa Diyos, meron kang kapayapaan. Hindi po Nagpa-pray na po ako kay pastor ang tanong ko nga sa'yo, sa puso mo ba may kapayapaan? Parang wala pa rin po. O di pati si pastor, dinadamay mo sa iyong kalokohan. Amen po ba? Pwede. Pwede niyong magawa yan sa pastor, pero hindi sa Diyos. Yan ang tatandaan po natin. Next po, 3 parables po to, no? 3 parables of preparation. Second parable po is the parable of the talents. Ang sabi ng Matthew 25 verse 23, "Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness." Ito po'y sinabi ng Panginoon doon sa nung time. So ito yung story. Yung isang may-ari o Panginoon, ang sabi ng Biblia, ang tawag ng Bible sa mga taong kinikilalang mayaman, for example, o may-ari ng isang lugar, Panginoon. Kasi yun ang tawag ng mga servants noon sa kanila. So, isa daw Panginoon na maglalakbay. Tinawag niyang kanyang 3 alipin. At ibinigay sa isa ang 5,000 talento. Sa pangalaway 2,000 talento. Sa isa 1,000 talento. Nung makaalis ang kanilang Panginoon, yung 5,000 agad nagtrabaho, ginamit yung 5,000, tumubo ng 5,000. Yung 2,000 nagtrabaho din, ginamit sa negosyo, kumita rin ng 2,000. Nung sinabi ng Panginoon, ikaw, anong ginawa mo? Panginoon, ito po'y binaon ko lang sa lupa kasi natatakot ako sa iyo. Kasi ikaw ay kumukuha ng bagay na hindi mo pinagpagpuran. Diba? Ikaw ay nag-aani ng mga bagay na hindi mo itinanim. Sabi ng Panginoon, alam mo palang ako'y ganon. Bakit hindi mo inilagak sa bangko yung binigay ko sa iyo para pagbalik ko'y kumita? Alam mo ginawa? Yung 1,000 meron siya, kinuha sa kanya, ibinigay doon sa meron ng marami, sa 5,000 at sa 2,000. Amen ba? Kapatid, lahat po tayo ay may ibinigay na puhunan, kakayanan ang Diyos para magamit sa kanyang kaluwalhatian. Ang iba'y matalino, pinagpala ng Diyos, academically magaling. Meron namang skillfully napakagaling sa ganitong larangan. Meron namang magaling sa pakikipag-usap. Meron namang magaling sa management. Lahat po yan ay gift, talents na binigay ng Diyos. Ang tanong, saan mo ginagamit? Ang daming magaling kumanta, pero ang kinakantahan ay mga lasing. Ang daming magaling sumayaw, pero ang mga sayaw, hindi nakapagbibigay ng kapurihan sa Panginoon. Amen po ba?
Church, kung nagamit natin yung mga gift o talents na binigay ng Diyos sa atin, it's time for you to redeem it. Bawiin mo at i-offer mo ulit sa Panginoon. Lord, sorry. Nagamit ko sa mali. Nagamit ko sa panluloko ng kapwa. Nagamit ko sa pandadaya. Nagamit ko sa hindi magandang bagay. Ngayon, Panginoon, nire-redeem ko, ino-offer ko sa iyo, Panginoon. Tanggapin po ninyo. At simula ngayon, dakilang Diyos, gagamitin ko to for your glory. Amen po ba? Kung magaling ka kumanta, merong may sakit, kantahan mo. Kailan ka iniwan ng Diyos? Hawak mo lang ang kamay niya. Kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Umiiyak siya, umiiyak. Maya-maya, ihahali ka sa kanya. God bless po sa inyo. Hindi po kayo pababayaan ng Panginoon. Tapos, di ba? May mga tao, magugulat kasi pagagalingin ng Diyos yun. Bakit? Nandun yung pagmamahal mo eh. Alam niyo ba yung pag-ibig? Ano mang bagay na ginagawa niyo na may pagmamahal, it is very powerful. Maniwala kayo, tinuro sa atin ni Nanay Sita last week. Napaka-makapangyarihan po niyan. Kaya yung bagay na ginawa mo ng walang kwenta, walang dating sa puso mo, ginawa mo lang dahil may mga taong nakakahiya naman, nagiging politiko ka, di ba? So, walang dating yun. Sabihin siya ng Bible, bakit kumukuha ka sa akin ng rewards dun sa ginawa mo? Tingnan mo, panoorin mo. Nakikita mo? Ginawa mo yung kasi nahihiya ka lang sa mga barkada mo eh. Nahihiya ka dahil nandun si kumare. Ginawa mo yung kasi para makita niya na okay ka, mabait ka pala. So wala ka ng rewards kasi ang sabi niya, mabait ang kumare ko. Nakuha mo na yung rewards mo. Pero yung bagay na ginagawa mo na may pagmamahal, na-recognize ka man o hindi, maniwala ka. Yan ay merong katumbas na gantimpala sa kalangitan. At yan ang totoong kayamanan. Kaya sabi ng Diyos, huwag kayong mag-impok ng kayamanan sa lupa, may naninirang tanga, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dahil kung saan naroon ang iyong kayamanan, doon naroon ang iyong puso. Amen? Tanungin ko kayo, nasan ang puso nyo ngayon? Nasa asawa ko po. Diba? Hindi yun ang binabanggit ko. Diba? Romantic love naman yung binabanggit mo eh. Diba? Nasaan yung pag-ibig? Naalala ba natin yung isang lalaking mayaman? Na tinanggihan? Na ipagbili ang kanyang kayamanan? At ipamahagi sa mahihirap? Bakit? Isa lang ang dahilan kaya siya hindi nakapasok sa langit. Tumutulong siya. Nagfa-fasting siya. Nagta-tithe siya. Gumagawa siya ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Simula bata, sinusunod daw niya ang 10 utos ng Diyos. Isa lang ang dahilan ba't di siya nakapasok sa langit. Ang puso niya wala sa Diyos, nasa kayamanan. Amen? Kaya hindi pwede nating lokohin ang Panginoon. Alam niya ang lahat ng bagay. Kahit mukhang sa mga tao, ang dami mong ginawa, ang dami mong tinulungan, pero sa harap ng Diyos, hungkag ang lahat ng iyan at walang laman. Amen? Kaya pa po ba? Tatapusin ko na kung ayaw nyo na. Okay pa po? More! Tuloy po tayo. Okay? So, as believers of Christ, who so desire to be with God until eternity, we must not neglect our duty as redeemed people of God. Ano ba yung mga bagay na tungkulin po natin bilang mga tinubos ng dugo ni Kristo Jesus? Santiago 2 at 4. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Okay. Mga anak ng Diyos, lalo na yung galing sa ibang church, meron tayong na-receive na teaching. Hebrews 9:27, kapag ang tao ay namatay, after death, judgment. Hindi totoo yun. Na after death, judgment. Amen ba? Ipagkatiwala mo sa Diyos. May kapitbahay ka, hindi born again. Namatay. Agad iniisip nung tao na may relasyon daw sa Diyos, naku, sa impyerno yan pupunta. Nasabi, nagtatangi kayo at humahatol na ng mali. Simula po ngayon, huwag nating pakialaman yung ibang tao. Gawin lang natin ang trabaho natin.
i-share natin si Jesus. Pero wag nating sabihin, pag hindi ka pinakinggan, bahala kang pumunta sa impyerno. Ikaw pang nagalit. Sabi ng Panginoon, bahaginan nyo sila ng may pagpapakumbaba. Tapos nung hindi ka pinakinggan, ikaw pa yung pinost mo pa sa Facebook, lahat ng ayaw tumanggap sa Panginoon, sa impyerno pupunta. Dinamay pa yung buong mundo na nakakakita ng kanyang status. Di ba? So, wag pong ganon. Bahala si Lord. Mamaya, sisi ka ng sisi. Sasabihin mo, lahat ng namatay na hindi sa Panginoon sa impyerno. Paano kung humarap ka sa Diyos? Sabihin ni Lord, alam mo ba kung ba't lahat yan napunta sa impyerno? Tingnan mo ginawa mo. Hindi mo nga sinesharean kasi po nakakahiya mayaman. Ano kung mayaman? Diba? Pantay lang kayo, isa lang ang kaluluwa niya kasi po, attorney po, hindi ka naman, wala naman judge para attorneyhin ka niya Diba? Sabi ng Bible, sino daw yung pinakadakilang judge o hukom? Ang Panginoon. Amen ba? Hindi ka niya ipapahiya. Ang tanong, willing ka ba? Baka mamaya, hindi ka naman willing. Di pa paano? Hindi nga gagawin. Amen? 1 Timothy 4, verse 7. Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, pagsumikapan mong maging makadiyos. Ang dami nating natutunan, mga kwentong, di ba? Kaya hindi mo magawa yung mga bagay-bagay dahil sa mga alamat. Alamat ni kamatsili, alamat ni ganito. Naku, wag mo daw gagawin yan. Bawal. Naku, wag daw gagawin. Hindi daw. Naku, ang dami na. Kaya tuloy, yung tao na walang alam sa katotohanan, hindi na makaalis sa tayo. Baka bawal pan lumingon Di ba? Wala na. Kaya nakakaawa. Sabi ng Bible, people perish because their lack of knowledge. Tuwan-tuwa si Satanas na pinagpepiestahan ang mga tao walang pagkakilala sa Diyos. Pumunta ka dito, haplusin mo ng panyo. Maglagay ka ng ganito. Babiyahin na lang, kailangan pang bumili ng bulaklak kasi hindi mo maintindihan. Bakit? Para saan ba yung bulaklak na sinasabit mo? Kung ano-anong itinatayo sa sasakyan, bakit ligtas ka ba kung may nakatayo? Di yung picture mo na lang ang patayuin mo. Amen ba? Church, ang ipinapahayag ko ay ang katotohanan ng sinasabi ng salita ng Diyos. Ang dumi-dumi ng bahay mo, huwag kang magwalis ng gabi. Lalabas ang grasya. Sige, magdala pa ng basura. At ng maraming grasya. Nakita nyo? Hindi alam ng tao, niloloko siya ni Satanas. Amen? Imbis na magpagamot, magpapacheck up sa doktor, pupunta sa albularyo. Sasabihin naman ng albularyo, unay Diyos. Di iba na yung dating mo. Dahil sabi niya, una daw Diyos. Sa Diyos to, una Diyos sinong Diyos? Ang tanong, sinong Diyos? Ang daming nagkiklaim na sila ang Diyos. Pero maniwala kayo, hindi totoong Diyos ang ginagamit ng albularyo. Matatapos na ang taon, bumili ng mga bilog. Di ba? Kahit 1,000 ang bilog sa bahay mo. Walang kwenta yun hahamunin ko kayo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tingnan nga natin yung bilog na yan, kung anong mangyayari. Ako'y sa lapad na. Bilog lang pa lang sa'yo, lapad ang akin. Diba? 1,000 lapad. Sa'yo, bilog lang. Ang pinakamataas sa bilog? 10. Pero, diba? Hinahaluan lang natin. Wala yan Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ng mga alamat. Karamihan ng tao na hindi nakakakilala sa Panginoon, umiikot ang buhay sa mga alamat. Diba? Bawal, 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 bawal. Wala na. Ano pang gagawin? Sumunod lang kayo sa akin. Wala na. Para kang para kang bakang merong sa ilong. Pag sinabing, lahod naman, tayo. Wala na. Amen ba?
Pag narinig mo yung mga tao, sasabihin nila, ako lang ang katotohanan, pakinggan ninyo ito. Dahil ang dami nila, sasabihin mo, dito ako, madami sila eh. Hindi laging madami, tama. Church, hindi ang pangalan ng Jesus the Anointed One Church ang inyo pong ilagay sa puso nyo. Ang ilagay nyo sa puso ninyo ay ang Panginoong Hesukristo na namatay sa krus more than 2,000 years ago. Sasabihin ko sa iyo, kahit ang kapitbahay mo, 100 ang relihiyon, ikaw walang relihiyon, pupunta ka sa langit dahil si Kristo nasa iyo. Sabi niya, hindi, parehas lang yan, di ba? Parehas lang naman tayo, isa lang naman ang Diyos natin. Sanga-sanga lang yan, sanga-sanga pero isang puno. Sabi, dati ako'y nasabing, parang hindi na lang po siya masaktan. Oo nga po. Pero nung bandang huli, sabi ko, sa isip ko, ba't ka ako'y na-oo? Di ako'y compromiser. Kaya sabihin ko, hindi po, magkaiba po tayo. Sa maayos na paraan pa rin, hindi po tayo pares magkaiba. Sabihin niya, ayun, pag yun gumanyan na, sa isang araw magtatanong, bakit magkaiba tayo? Magkaiba ho tayo, babae kayo, lalaki ako eh. Hindi, ganun. hindi yun. Diba? Okay lang po ba kayo? Amen! Palakpakan natin si Jesus! Hallelujah! Saan na ba? Huwag niyo tatandaan yung mga joke. Baka yan ang mabaon po ninyo. Pampagising lang po yan. 1 Timothy 4:7 at 2 Timothy 1 verse 6. Okay, bago ko po yan sundan. Binanggit ko yung iba't ibang, hindi ko po inisa-isa. Pero mga kapatid, kung may tanong kayo, magtatanong ho kayo para hindi kayo nalilinlang. Sino sa inyo yung bumili dito ng mga kalendaryo na may drawing na unggoy? Kasi, Year of the Monkey. Di ba? Hindi ho totoong lahat ng yan. Pinapaniwalaan po ng Chinese. Tanong ko, Chinese ka ba? O, pangalawa, pinaniniwala ng Chinese. Sino ba pinaniniwala nila? Buddha. Si Buddha namatay. At hanggang ngayon, patay. Ang Panginoong Jesus namatay. After 3 days, muling nabuhay. At hindi na kailanman namatay, kagaya ng napapanood nyo sa telebisyon taon-taon. Maraming tao, wow, yung iba nagpapapako pa. Pakiramdam nila, ay natulungan nila si Jesus. Aba, bakit? Sinasabi mo ba, Panginoon, kulang yung ginawa mo, kaya magpapapako din ako. Aba, kung ang sukatan ng pagpunta sa langit ay pagpapapako, ay hindi ako makakapunta. Ayoko magpapako ng kamay eh. Amen ba? Karayom nga, alanganin na ay yung pangpako sa kamay. Diba? Pero tingnan nyo, ang fruit, sabi ng Bible, you will know them by their fruit. Anong bunga? Pinapakita din sa TV, yung nagpapako sa krus, nag-iinom na. At sa susunod na taon, magpapapako daw uli. Ay di walang kwenta. Amen? Yung ginawa ni Kristo sa krus, sapat na. Ang kailangan gawin lang na kanyang mga anak, mamuhay sa katwiran niya. Yun, sapat na. Amen po ba? Okay, dahil dito, ipinapaalala ko sa inyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Si Apostol Pablo, pinag-pray niya itong mga early disciples at ang sinabi po niya ito, pinapaalala ko sa iyo, kinakausap niya ay si Timoteo. Sabi niya kay Timoteo, Timoteo, gagamitin mo yung kaloob na ibinigay sa iyo ng Panginoon. So lahat po kayo rito may kaloob galing sa Panginoon. Amen po ba? So gamitin po natin yan. Gamitin po natin. Anyone then who knows the good he ought to do and doesn't do it, sins. Saan makikita? James 4 verse 17. Ano man daw bagay na alam mong tama, pero hindi mo ginawa, nagkakasala ka. Diba? Naintindihan niyo po ba ako?
Sige, give example. Sige. Pwede ba? Tatawag ako. 3 lang. Okay lang? Okay lang po. 6'2". Diba? Alam natin to. Yun daw bagay na alam mong tama. Pastor, paano ko malalaman kung anong tama? Ba? Alaki na hindi pa alam ang tama. Diba? Next. Pastor, parang hindi mo naman naipaliwanag yung sa nauna eh. Oo nga, no? Hindi ko maisip eh. Diba? Ano ang bagay na alam mong tama, hindi mo ginagawa, nagkakasala ka. For example, may nakita ka sa labas. Alam mo namang talagang totoo siya sa kanyang nararamdaman. Gutom na gutom. Diba? Pwede ho bang, may tinapay ho ba kayo? Nagugutom ho ako eh. Tapos sasabihin mo, wala! Diba? Pero alam mo, totoo siya. Diba? Tas ang katwiran mo, kasi ho, ang dami ng manluloko ngayon eh. Hindi, tinapay ang hinihingi eh. Lapit lang ng bakery oh. Di bumili ka ng tinapay, tapos ibigay mo sa kanya. Okay na ba sa'yo yan? Diba? Kasi may mga nangyayaring ganyan dito. So, ganun. Kagaya nun, minsan lumapit sa akin, meron po ba kayong pera? Pwede po ba, nagugutom po ako eh. Sabi ko, di ba nagugutom ka? Halika, kasama ka sa akin. Bumili akong tinapay. Sabi niya sa akin, ayoko po yun eh. Gusto ko yun eh. Pagka ganon, sabi ko, di ba nagugutom ka? Alam ko pag gutom kahit anong ihayin, ikakainin. Ba't namimili ka? Kung ganon, kainin mo yan. Natawa yung nagbabantay. Pagka ganon, wag naman kayong susunod. Gusto mo yun? O sige, ano pa, Jollibee, gusto mo? Mali yun. Bakit? Kasi tinotolerate nyo sila. Mali eh. So, doon ka lang sa tama. Ito yung alam mong tama, ito yung gawin mo. Amen ba? O may lumapit dito. Tinulungan natin. Uwi na daw siya sa probinsya. Binigyan ng 700 nung kapatiran sa sobrang awa. Dahil ganyan, galing Bilibid o ganon. Ba? Bumalik uli. Sabi ano po, kulang po yung pamasahe ko eh. Sabi ko magkano pa ang kulang? Sabi, mga 300 po. Ganyan. Sabi ko sigurado ka, uuwi ka na ha? Sabi kong ganyan. Di binigyan natin. Naku, makailang araw, nandiyan na naman. Ang style ay parang hindi na. Alam nating iba na. Nakasombrero. Tapos nandun sa gate. Pag walang tao, biglang pumapasok sa loob. Sabi nung mga nakakita, Pastor, may pumasok. Ganun. Tapos nandun at bumaba ako. Tapos nandun lang sa labas. Pastor, papasukin mo ako. Sabi ko, sino ka ba? Ba't nandito ka? Kala ka umuwi ka na. Sabi, Pastor, may papatay sa akin. Ano ba naman to? Sabi kong gano'n. Di ka ako pwedeng pumasok dito. Iba na nasisense mo, di ba? So, magpakatalino rin. Maging maamong gaya ng kalapati, sabi ng Biblia, pero maging matalino gaya ng ulupong. Yan ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Basta, the point is, kung alam mong tama, ito na lang ang gawin mong palatandaan. Meron ka namang budhi. Amen ba? O pagka sa tingin mo naman, di bigyan mo. Pastor, paano kung hindi totoo siya, tapos binigyan ko siya, walang nawala sa'yo. Kasi sobra ang pagbibigay mo, di sobrang tatanggapin mo. Amen? Kaysa naman sa, ayaw mo na nga magbigay walang tatanggapin lalo. Sumobra na sa pagbibigay, wag lang kumulang. Amen? Okay pa po? Kaya humahaba, sobra sa kwento Parable of the sheep. Okay, last na po. Kanina, parable of the 10 virgins. Pangalawa ay parable of the talents. Sunod ay parable of the sheep and goats. It is the separation of the righteous and the wicked. Time will come. Siguro, bilisan mo na lang yung pagpa-flash noon, bibilisan ko na rin. Tapos, babasahin na lang po ng mga kapatid natin yung verse. No? Time will come. Sa pagbabalik ng Panginoon,
ihihiwalay ng Diyos ang tupa at ang kambing. Paano malalaman ang tupa at ang kambing? Ang tupa, puting-puti. Ang kambing, batik-batik. Di ba? Nakita ba kayo ng kambing na puting-puti? Siguro meron din, pero bihira. Tama? Pero pag kambing, batik yan. So, yung batik-batik kambing, tumatayo o kumakatawan po ito sa mga makasalanan. At yung tupay, kumakatawan po sa mga taong matuwid sa harap ng Diyos. Paano ba nagiging matuwid sa harap ng Panginoon? Hindi sa pamagitan ng ating kabutihan, ha? Tandaan nyo, nagiging matuwid ka dahil sa dugo ni Hesukristo. Kaya, biyaya talaga, walang maipagmamalaki. Next, it is the time when the righteous shall enjoy the abundance of salvation. Daniel 12, verse 3. And this parable of the sheep and goat, it is the time of great peril for the wicked. And what else? It is the reminder for each of us of the kind of service that we give to God and our attitudes of faith while we wait for His coming. So, kaya kailangan po mga kapatid, focus, seryoso po tayo, totohanan ang paglilingkod kasi hindi natin alam ang oras, ang araw ng kanyang muling pagbabalik. Amen po ba? So sa mga nagsusulat, kopyahin niyo po, ayan po yung verse. Life application. Always wear the armor of repentance and robe of righteousness. So sabi ko nga po sa inyo, the time na hindi ka mapapakinggan ng Panginoon sa iyong pananalangin dahil meron kang bagay na itinatago o unrepented sins. Dapat yan ay mahingi natin ng tawad. Lagi po nating isusuot itong armor na ito. Kaya ito tinawag na armor, talaga pong ito po ay magiging sandata po natin sa anumang gawa ni Satanas. Kapag nakita ni Satanas na may black spot ka sa spiritual, hindi kita ng literal na mata, pero kita ng mga demonyo kung may black spot ka. Yung black spot na yan ay kumakatawan sa mga kasalanang itinatago mo sa buhay mo, sa puso mo. Dapat maisuko mo yan sa Panginoon. Paano mawawala yung black spot? Hingi ng tawad. What else? Devote ourselves to prayer. Naniniwala tayo that prayer is powerful. Amen ba? More prayer, more power. No prayer, no. Yun po yun. Kaya may mga bagay sa buhay darating sa atin para tayo magkaroon ng lakas na ito'y mapagtagumpayan, dapat po tayong manalangin sa Panginoon. What else? Be watchful and thankful. Dahil tinanggap mo si Kristo, nandito ka na, anak ng Diyos, mga kapatid, wala po tayong ibang dapat gawin kundi laging magpasalamat sa Panginoon. Laging ingatan ang ating sarili. Bantayan po natin ang mga bagay-bagay sa ating palibot. Amen po ba? Maging maingat po tayo. So, praise the Lord. Jesus is surely coming back very soon. Ulit po. Jesus is surely coming back very soon. Ulit po. Jesus is surely coming back very soon. Kulang pa. Jesus is surely coming back very soon. Since no one knows the exact hour and day, we must be watchful and on guard, always prepared for His coming. Tumayo po tayong lahat. Thank you, Jesus. Sino po dito ang bago ka pumunta dito, sa heart mo gusto mong magpa-pray? Meron po ba? Meron po? Sino pong gusto magpa-minister?